Wala na po tayong hindi nakikita dito sa mundo. Dahil sa internet, no, maaari na po nating ma-access ang lahat po ng nandito sa mundo kahit napakalayong lugar pa, no? Subalit may mga bagay na hindi pa po natin nakikita. Ang sabi, pag meron daw tayong internet connection, lahat ay pwede natin makita. Dati-rati po, no, ay yung mga lindol, mga bagyo, mga gera ay hindi ho natin agad-agad nakikita yan kasi kung wala tayong TV ay hindi tayo nakakapanood ng news, okay? Nakikita lang natin po yan sa dyaryo, no? Kapag kayo naglalakad sa kanto, may binibentang dyaryo, nakikita nyo yung mga news po doon. Pero hindi po agad-agad. Ngayon, dahil po sa internet ay 'pag may lumindol, minsan ay, habang lumilindol sa kabila po ng mundo ay nakikita na agad po natin. Pero ang sabi po sa banal na kasulatan, meron tayo na mga hindi pa po nakikita kahit gaano kabilis ang inyong internet, no? Ito po ay makikita natin sa pagbabalik ng ating Panginoon. Now, ang teksto na akin pong nais banggitin sa inyo ay galing po sa 1 Corinthians 2:9, no? Ito po ang sabi, kundi gaya ng nasusulat, ang hindi nakita ng mata at hindi narinig ng tainga at hindi pumasok sa puso ng tao ang mga bagay na inihanda ng Diyos para sa mga umiibig sa Kanya. Now, ipinapangako ng Diyos ang mga pagpapalang lampas pa sa kakayahan ng ating pong paningin, ng ating pong pandinig, ng ating imagination o guni-guni ng mga tao na ihinanda po niya para sa mga umiibig sa Kanya. May mga hangganan po kasi yung pagkaunawa ng tao, no? Naniniwala tayo sa mga nakikita po natin. Naniniwala tayo sa mga naririnig po natin. Nag-iisip tayo ayon sa mga limitations po ng isipan. Ngunit ipinapahayag po ng Diyos ang kanyang mga plano, no? Ito po ay plano na lampas pa sa lahat ng kaya po nating isipin. Ang pangako pong ito ay isinulat para po sa mga mananampalataya na dumaraan sa mga pag-uusig, minsan na nalilito at naghihirap. No? Subalit itinuturo po ng ating Panginoong Diyos sa hinaharap na meron po siyang ihinanda na para sa atin. Ang sabi po ni Ellen White, no? Ito pong sabi, ang buhay na darating ay maghahayag ng mga pagpapalang lampas sa lahat ng makalupang pagkaunawa. Ang ganda po, no? Yung mga bagay dito sa mundo, nakita na natin yan. Pero meron pa palang mas higit na ihinanda ang ating Panginoon para sa bawat isa sa atin. Tayo po ba ay excited na sa pagbabalik ng ating Panginoon? Sana po, no? Sa buhay po natin, pagtuunan natin ng pansin ang ibibigay pa sa atin at ipapakita pa sa atin. Let us be excited in waiting for the second coming of Christ. Now, tingnan po ulit natin sa English, no? Ang ating pong promise, no? Promise ng ating Panginoon. 1 Corinthians 2:9, ano pong sabi? But as it is written, I had not seen, nor ear heard, neither have entered into the heart of men the things which God had prepared for them that love Him. No, ang ganda po. Ulitin po natin, no? At ito ay memorize po natin. 1 Corinthians 2:9. But it is written, I had not seen nor ear heard, neither have entered into the heart of man the things prepared them that love Him. Kaya nga, napakaganda po. Kung titingnan po natin ang teksto na ito, may mga puntos na ating pong pagtutuunan ng pansin. Alam nyo, dito sa mundo ay talagang maaari, no,
actually may mga napakamagagandang bagay dito sa mundo na parang sasabihin po natin na eto na 'no, nandito na sa mundo ang hinahanap po natin, bakit kailangan pa tayo maghanap pa ng iba? Pero nandito sa mundo ay, ginawa rin naman ng ating Panginoon. Pero meron pang mas higit doon sa langit na bayan, ang makikita po natin na wala po dito, 'no, especially nando'n ang ating Panginoong Hesus. So gamitin po natin yung acronym na EARTH, meron po tayong 5 points 'no, EARTH, okey? Yan ang po ang puntos natin. Letter E, 'no, exceeds what the eye can see, 'no? Yan yung promise ng ating Panginoon, 'no, higit pa sa nakikita ng mata. Letter A, above what the ear has heard, mas higit pa 'no, doon sa mga narinig ng tainga. Okay, letter R, reserved by God 'no. Ito po ay nireserba, inihanda at itinabi ng ating Panginoong Diyos. Letter T, transcends the human heart 'no, lampas pa sa guni-guni, sa puso ng tao ang mga hininda ng ating Panginoon. And letter H, hope that sustains us. Ito pong pag-asa na ito ay nagpapalakas sa atin araw-araw. Kaya naman, kung atin pong uliting babasahin yung ating pong mga teksto, no? Ano po ba yung binabanggit po sa atin doon? But it is written, I have not seen nor ear heard, neither entered into the heart of men the things which God had prepared for them that love Him. So napakaganda po nang hinanda sa atin na ating Panginoon. Let us be excited, no, doon sa kanyang itinabi or inihanda para sa atin na surprise, 'no, mahilig tayo sa surprise. Tingnan po natin yung pinakaunang puntos. Ano po yung sabi doon? Letter E, exceeds what the eye can see. Yung inihanda daw ng ating Panginoon ay ano daw, mas higit pa doon sa mga nakikita natin dito sa mundo. Eye hath not seen. So, kung titingnan po natin, alam nyo, ang mga bagay na hindi pa nakita ng mga anak po natin na maaari nating iregalo, na susurprise sila dyan, no? Yung mga paningin ng tao, ito po ay madalas na nakatakda lang doon sa inaasahan po natin. Pero sa ating Panginoong Diyos, gumawa po siya lampas pa o higit pa doon sa nakita po natin. Ang pinakamaganda pong karanasan sa lupa ay anino po lamang ng ihinanda ng ating Panginoon. Ang mga mananampalataya ay nakakita pa, no, ng higit, no, doon sa makikita ng mata at naranasan ng ating pong mga mata. Bakit? Especially pag-asa, yung hope, no? Kahit pa anong yaman mo dito sa mundo, kahit pa mabili mo ang lahat ng mga bagay, kung hindi ka mabibigyan ng pag-asa ng Panginoon, wala rin po, no? Dahil sa sino ba ang mangyayari? Halimbawa, ikaw ay hirap na hirap ka, nag-iipon ka ng pera, meron ka ng milyones, no? Pero bukas makalawa ay wala ka na rin, mamamatay ka na rin. Sinong makikinabang? Hindi ikaw. Yung pinaghirapan mo, hindi rin ikaw ang makikinabang, no? Ibang tao ang makikinabang. Maaaring yung asawa mo ang makikinabang, pero kung yung asawa mo ay mag-asawa ulit, no? Meron nga isang kwento eh. Ah, Sila ay merong mag-asawa, no? Hirap na hirap yung lalaki. So, nag-umupa siya ng driver para doon sa kanyang asawa magda-drive, no? Namatay yung lalaki na mayaman at, nagkagustuhan yung asawa na naiwan at saka yung driver, no? At sila po ay nagpakasal. Ang sabi nung driver, "Hindi ko akalain, no, na ako ay pinagda-drive ko lang yung aking amo. Ngayon sa akin rin pala mapupunta yung kanyang pinaghirapan." No? So, kung titingnan po natin ay parang, taliwas, no? So
very surprising ang nangyari. Hindi niya inaakala, hindi niya rin inaasahan, no? Ang ating Panginoon, lahat ng mga nakita natin dito sa mundo, hindi pa ito yung ibibigay sa atin. Mas higit pa. Sabi po sa 2 Corinthians 5:7, "For we walk by faith, not by sight." No? Lumalakad daw po tayo sa pananampalataya, hindi po sa paningin. Okay? Hindi pa po natin nakikita ang mga bagay-bagay na surprise ng ating Panginoon. Maaring yung iba ay nakakita na, pero mas higit pa doon sa nakita. Sa Hebrews 11:1, ito pa ang sabi, "Faith is the substance of things hoped for." No? Ang pananampalataya ay isang kapanatagan, no? Ng bagay na inaasahan. Si Ellen White ay nagsalita at ang sabi po niya, "Heaven's glory cannot be pictured by earthly sight." Ang kaluwalhatian daw po sa langit ay hindi maiilarawan ng makalupang paningin. O talaga hindi. Ano pang imagine ang gawin ninyo kahit yung inyong imagination ay malawak, ay wala pa rin po ito. Bakit? Yung imagination po kasi natin based lamang dun sa lahat ng mga nakikita po natin, no? Ay meron pong limitation. Kaya wag po nating limitahan ang kakayahan ng Diyos dito sa kasalukuyang nakikita po natin, yung kalagayan po natin ngayon, no? Hindi po ito sukatan doon sa ipinangako ng ating Panginoon para sa darating na kinabukasan. Okay? Ang sunod po, yung letter A, no? Point 2. Ang ihinihanda sa atin ng ating Panginoon ay higit pa doon sa ating pong narinig, no? Sabi, nor ear heard, no? Hindi pa narinig ng tenga, wala pang salita ng tao na ganap na makapagpapalarawan ng inihahanda ng ating Panginoon na pagpapala para sa atin. Kahit po pinakamagandang sermon o awit o patotoo ay hindi maaaring itapat, no, doon sa inihanda ng ating Panginoon. Alam niyo yung pangako ng ating Panginoong Diyos, no, ay higit pa o lampas pa doon sa wika. Ang sabi po sa Psalm 19:1, "The heavens declare the glory of God." No? Maaring makita natin sa kalawakan, hindi pa rin natin nga masyadong maintindihan ang kalawakan. Pero sa lawak ng kalawakan, no, ay hindi pa natin matanto ng ating pong mga isipan, no. Ang sabi nga doon, no, ang langit ano daw, nagpapahayag ng kaluwalhatian ng Diyos, no. Ito pa ang sinasabi rin sa Isaiah 64:4, "Neither hath the eye seen what He had prepared." No? Kahit pa yung mata natin, hindi pa nakita ang kanyang ihinanda para sa atin. Ang sabi pa ng sulat ni Ellen White, "Words are powerless to describe the reward of the faithful." Walang salita ang sapat upang ilarawan ang gantimpala ng ating Panginoon para sa bawat isa. Kaya kapag po ang tinig po natin ay nagsasabi sa atin na sapat na, no, yung ating pong mga nakukuha o yung ating pong natatanggap, wag po, ang pangako ng ating Panginoon ay higit pa doon sa kaya nating sabihin. Hindi po nababawasan, no, ang ibibigay sa atin ng ating Panginoon. Maaring kulang ang ating pong mga vocabulary, pero hindi po ito makakapigil doon sa ibibigay sa atin ng ating Panginoon. Okay? So, ang pangatlong puntos po, letter R, reserved by God for those who love Him. Okay? Yung promise ng ating Panginoon ay inihanda para doon sa mga nalabi o pinili ng ating Panginoon. Sabi po dun sa text, "The things which God had prepared
prepared, no? Yung mga bagay-bagay na inihanda ng ating Panginoon. Ang mga pagpapala po ng Diyos ay hindi po ito aksidente, no? Ito po ay planado. Ang salita po na tinatawag na inihanda ay nagpapakita po ng ano to pag-aaruga, no? Nagpapakita ng layunin, nagpapakita po ng katiyakan. Yung mga pangako na ito ay personal po ito, no? Para po sa mga umiibig sa ating Panginoon. Ang sabi po sa John 14:2, I go to prepare a place for you. No? Napakaganda pangako ng ating Panginoon, I will go and prepare a place for you. Lahat ng mga umiibig sa ating Panginoon, nandun po siya sa langit. No? Naghahanda ng dakong kalalagyan para sa bawat isa sa atin. Isang lugar kung saan nais ng ating Panginoon, kung saan siya naroroon, tayo rin ay dumuon. Maaari siguro na dahil sa siyempre tayo ay may mga private o kaya merong mga bagay-bagay na ayaw pakita ng ibang mga tao. Pero ngayon AI, no? Marami tayong nakikita ng mga video na kahit hindi naman totoo ay parang totoo dahil po dun sa AI. Alam niyo po ba, diyan sa Middle East may mga nag-aalaga ng vulture, nag-aalaga ng leon, mga leopard, no? Akala po natin yung mga ganyan, ako po, hindi mo pwedeng alagaan dahil sa wild, no? Pero sila nakapag-aalaga po sila. Ito po ay some of the things are so impossible sa paningin po natin. Pero kaya nilang gawin o matagal na nilang ginagawa yun. Ngayon na lang po natin nakikita dahil po sa internet, no? Ang ating Panginoon nagpunta dun sa langit, naghahanda ng dakong kalalagyan. Siya po ay may pangako na siya po ay babalik, no? Dahil ang sabi niya, dadalhin niya tayo doon kung saan siya naroon, nais din niya doon tayo dudoon. Kaya ang ating Panginoon ay naghahanda ng dakong kalalagyan para sa atin. Ganun din ang halos makikita po natin sa Matthew 25:34, the kingdom prepared for you, no? Inihanda sa atin ng ating Panginoon. Ito po ay inihanda po ng Diyos, no? At para maibigay sa mga nananampalataya sa Kanya, para tayo po ay lubusan na maibigay ng ating Panginoon Kanyang pagmamahal, na magkakaroon tayo ng pagkakataon na makapag-usap sa ating Panginoon ng mukhaan na hindi na tayo natatakot. Gusto niyo po ba yun? Ngayon na hindi pa natin makakausap ang ating Panginoon dahil doon sa kasalanan po natin. Pero sa Kanyang pagbabalik, Kanya pong dadalhin sa langit ang mga nananalig, umiibig, nagmamahal at Kanyang iniligtas at tumanggap sa Kanya. Dadalhin dun sa langit, mga kapatid. Ang panalangin ko, sana ay kasama tayong lahat. Kaya kailangan po tayong mamuhay ng tapat, no? Tayo po ay magtiwala sa ating Panginoon. Yung pagpapala ng ating Panginoon, tanggapin po natin. Dahil ito ay talagang nagbibigay ng kalakasan sa pananampalataya. Ang pang-apat po, no? Point number 4, letter T, transcends, no? The things that prepared for us, transcends the human heart and imagination. Ang sabi po dun sa text, neither have entered into the heart of man. Hindi pa pumasok sa puso ng tao. Kahit po yung pinakamalalim nating pangarap ay maliit ikumpara doon sa plano ng ating Panginoong Diyos. Higit pa doon sa damdamin natin, higit pa doon sa imagination natin, at higit pa sa ating pong personal na mga nararanasan. Ang pangako ng ating Panginoon ay lubos, no? Na hindi natin ma-imagine. Doon sa langit po, no, higit pa doon sa inaasahan po natin ang naghihintay sa atin at naihanda sa atin. Sabi po sa Ephesians 3:20, able to do exceeding abundantly above, no, what we hope and imagine. Alam niyo po, maaari na tayo magkaroon ng nagdadalawang isip po tayo dahil
Meron tayong saying na sinabing, "To see is to believe," 'no? Maraming ganyan. Ikaw naman to see is to believe ka, eh, 'no? Kailangan po munang makita, 'no, bago tayo maniniwala. O sana po hindi ganyan. Sana ang paniwalaan po natin dahil sa sinabi ng ating Panginoon, hindi dahil sa nakita po muna natin. Kaya 'wag po nating paliitin, 'no, ang kapangyarihan ng ating Panginoon sa pamamagitan lang ng makitid nating mga pag-iisip. Sabi po sa Romans 8:18, "Not worthy to be compared with the glory." Yung lahat daw po ng imaginations po natin, lahat ng pinakamagarang bagay, oh, umisip na kayo ng pinakamagandang bahay, 'no? Wala pa yan sa kalingkingan ng ginagawa ng ating Panginoon at inihahanda sa atin ng ating Panginoon. Sabi po ni Ellen White, hindi kayang maisip, 'no, ng imahinasyon ang kagalakan ng mga tinubos. Kaya nga kapag, nanghihina tayo, 'no, at, nawawalan po tayo ng pag-asa, alalahanin po natin mas dakila ang plano ng ating Panginoong Diyos kaysa doon sa iniisip po natin. At ang panghuling puntos, letter, H. Ang prepare sa atin ng ating Panginoon ay talagang pag-asang nagpapalakas sa araw-araw. Kung panghahawakan lang po natin yung pangako ng ating Panginoon doon sa ating hinaharap, nagbibigay po ito ng lakas sa ating pong kasalukuyan, 'no? Ang kaalamang may handa, 'no, na inihanda ng ating Panginoong Diyos ay nagbibigay tibay po doon sa gitna ng ating pong mga nararanasang paghihirap. Kaya kung meron tayong pag-asa, 'no, sa walang hanggang, buhay na ibibigay sa atin ng ating Panginoon, ay talagang tayo ay mabubuhay ng masaya dito sa mundo kahit po tayo ay nahihirapan. Ang sabi po sa Hebrews 6:19, "Which hope we have as an anchor." 'No, yung pag-asa na siya pong angkla po ng ating pong mga kaluluwa, 'no, nagbibigay sa atin ng kalakasan. At sa Colossians 3:2, "Set your affection on things above." Kaya naman ituon po natin, 'no, yung ating pong isipan sa ang pag-iisip po natin sa mga bagay-bagay doon sa langit na bayan. Kaya nga yung hope sa ating Panginoon ay nagbibigay po sa atin ng kalakasan na magtiis sa bawat pagsubok. Kaya mamuhay po tayo na may pananaw sa walang hanggan. Ang inihanda po ng Diyos ay nagpapagaan ng nararanasan nating bigat sa ating pong buhay. Kaya nga tinitiyak po dito sa 1 Corinthians 2:9 na ang pangako ng Diyos ay higit pa sa ating pong paningin, 'no? Higit pa doon sa ating pong pandinig, 'no? At, inihanda po ito lampas pa doon sa ating pong imahinasyon na nagbibigay sa atin ng pag-asa ngayon at, magpakailanman. So tingnan po ulit natin yung ating pong acronym EARTH. 'Pag sinabing EARTH, ito ay yung New Earth, pangako ng ating Panginoon. Letter E, exceeds what the eye can see. That's the promise, 'no? Yung promise daw, yung pangako ng ating Panginoon na kanyang ibibigay ay higit pa doon sa ating pong nakita. Letter A, above what the ear has heard. Mas higit pa doon sa narinig ng ating pong mga tenga. Okay? Letter R, reserved by God. No, ito po ay inihanda ng ating Panginoon, yung kanyang pangako. And letter T, transcends the human heart. No, lampas pa doon sa puso at guni-guni ng ating pong tao. At ang panghuli ay hope, H, hope that sustains us. Ang pag-asa na ito na ibinigay sa atin ng ating Panginoon ay nagpapalakas sa atin sa araw-araw na sinasagupa natin at hinaharap natin ang mga pagsubok. Kaya nga, kung tayo po ay naghihintay, no, sa ating Panginoon, parang isang bata naghihintay sa sorpresa na hindi niya po kayang isipin kung ito po ay malaki o ito po ay maganda, no? Pero nagtitiwala siya
doon sa naghanda. Dahil kilala niya yung naghanda, kung nanay niya ito o tatay niya ito, tsahin niya ito. Gayon din ang ating Panginoong Diyos. Kung ang pangako ng ating Panginoong Diyos ay talagang higit pa doon sa ating imagination, no? Tayo po ay talagang magugulat at tayo po ay matutuwa doon sa hinahanda sa atin ng ating Panginoon. Kaya lubos po tayong umibig sa Kanya. Manatili po tayo sa Kanya. Lumakad po tayo na may pananampalataya na kasama sapagkat ang pangako ng ating Panginoong Diyos lampas pa dun sa nakita ng mata, mas higit pa dun sa narinig ng tenga, at mas lubos pa doon sa naiisip ng ating pong mga puso. Magtiwala po tayo sa ating Panginoon. Tayo po ay manalangin. Ama naming banal Diyos na nasa mga langit, kami po, Panginoon, ay lubos na nagpapasalamat na kayo ang nangako. At alam po namin, ang pangako na ito ay inyong tutuparin. Lubos po kami na nagtatalaga na amin po mga sarili sa inyo. Samahan nawa po kami, gabayan nawa po kami, at patuloy po kami na samahan sa amin pong buhay. Dahil alam po namin, pagkatapos ng buhay na ito sa inyong pagbabalik, may naghihintay po sa amin na inyong inihanda na hindi pa namin nakita, hindi pa namin narinig, hindi pa namin na-imagine. At alam po namin ito ay mabuti dahil kayo ang siyang magbibigay. Kaya po, tanggapin po kami, samahan kami sa amin pong buhay at nawa ay patuloy na kami ay akayin at gabayan. Marami po salamat, Panginoon, sa pagdinig sa aming dalangin. Sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen.